people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Happy Friday sa ating lahat ng bonggang-bongga. And thanks God, it's Friday, di ba? So, ang saya lang dahil Friday na. So, bukas ay Saturday na. So, makakapagpahinga na kayo ng bongga bongga. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa suporta at pagmamahal. At hindi lang yan, syempre, sa lahat ng mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Welcome to my YouTube channels dito sa Mama Sam Vlog. Thank you sa pagmamahal at support at subscribers. Diba? So, maraming salamat. At hindi lang yan. Ito pa, syempre, sa mga walang sawang tumatangkilik talaga na solid na Mama Sam dyan. Ako, grabe ha. Grabe. Ang saya-saya dahil talaga namang ramdam ko ang pagmamahal at suporta ninyo. Kaya naman ngayong araw na to, meron tayong pa-shoutout sa mga ilang kaibigan natin. Syempre, shoutout kay Victor Michael Tanada, Rosario Balendres, Yaya Muhammad, si Bobby Rodriguez, Cesar Añonuevo, syempre Ronald Cuevas, hello sa iyo, and then of course, Russell 2016, Mads Vlog, Barbet Elizalde, si Ronelio Hinganan, syempre, si Atty. Cornelo Dilag at saka si Marbrick, hello, thank you. Ricardo Jr. Kinyosala, Snake Gem. Syempre, nandiyan din si Bren Baluyot, Glenn Pascual, Dr. Glenn Pascual, hello. Saka syempre si Marilyn Lagsa. At hindi rin natin makakalimutan ni shoutout si Jervin and Carlos Magat. Maraming salamat. Si Miriam Milanes, Melinda Martinez, Dave Velasquez, Lara High 5Key, Chubibo, Bobby Rodriguez, at saka sa marami pang iba. Maraming salamat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. So maraming salamat kay Snake Gem, hello din, at kay Game Baluyot, ayun, baka makalimutan ko. So maraming salamat, at saka syempre si Madam Henrietta Solidad, Madam Jenalina Paton, at saka syempre si Madam Christine Ann Perez, di ba? At saka si Arpen din, hello Madam Arpen, thank you so much for watching. At saka syempre si Madam Catherine Kane, ayun. So syempre ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, nako, grabe, wag nyo nang patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, Mama Sam, pambato sa Mr. Supranational na si Mr. France at saka si Netherlands na galing sa Mr. International. Tingin mo, kakabog kaya sila ng bonggang-bongga? Ay nako, nakita ko na to in person, sobrang gwapo, ganda ng katawan, at parang feeling ko syempre may experience na sila sa Mr. International na ginanap na dito sa Thailand. So, mas malaki yung opportunity na mas makapag-penetrate sila ng bonggang-bongga sa laban nila sa Mr. Supranational. Yung alam mo yun, hindi na to bago sa kanila. And then, malay nyo, makarating sila sa top 5 at mag-title sila ng Mr. Supranational. Pero syempre, malakas din ang laban natin dito sa Mr. Supranational dahil hindi lang siya basta-basta naging kandidata sa isang international pageant, kundi naging first runner-up din. And then, alam ng ating pambato kung paano to aariba ng todo-todo pagdating sa kompetisyon, at naniniwala ako na kaya niya rin mag-penetrate. Siyempre si Mr. Philippines, di ba? At ayun, so tignan natin kung ano nga ba ang mangyayari dito sa Mr. Supranational 2025. Kung ito nga ba pambato ng France at saka syempre ng, ang tawag dito, Netherlands at saka si Philippines, kung sino nga ba ang makakarating sa dulo ng competition. Kaya good luck sa kanila ng bonggang-bongga. So I'm so excited sa magiging eksena nila and looking forward sa
ano ba ang mangyayari sa laban nila sa Mr. Supranational. So, yan ang abangan natin, malapit na. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, Mr. International, na talaga naman, nako, grabe ang kagwapuhan ni Samuel. So, tingin mo, Mama Sam, pwede kaya to sumali sa Mr. World? Ito si Samuel, nako, grabe ha. Alam ko, parang feeling ko, hindi na yan sasali sa iba pang pageant. Talagang grabe yung lumalaban siya noon sa Mr. International dito sa Thailand. Magbaliw-baliw ako sa kanya. Lalo na yung nag-underwear siya. Diyos ko Lord, nakakaloka. Parang gusto kong tumambling ng pabalik-balik. At gusto kong magpayakap sa kanya. Ganon! Grabe talaga ang kagwapuhan niya. Hanggang ngayon, pag nakikita ko siya, grabe, nagagwapuhan pa rin ako sa kanya. Gusto ko ngayon i-hug niya ako, yung mahigpit, yung hindi ka na makahinga. So, yun. So, ako, tingin ko, kung lumaban siya ng Mr. World, piling ko mananalo. Mananalo to. Kasi magaling Magaling talaga siya pagdating sa mga eksena. Magaling kung paano lumaban. Kaya parang piling ko, ay, my God, parang lalaban talaga to ng bonggang-bongga. Pero syempre looking forward ako sa magiging eksena niya pa, sa laban niya sa ibang pageant kung sakali, di ba? Pero for now, I think hindi na muna yan kasi Mr. International na siya. So, yun yung nakikita ko. And then, siguro focus siya. So, ano yung next sa kanya? Di ba? Kaya good luck kay Samuel. And I hope makita ko siya soon dito sa Thailand. Di ba? Gwapo-gwapo niyan. And then, syempre, para sa sumunod natin, chika, Queen Rachel, rumampa sa Lulu Fashion Show Week. Mama, sama nung chika mo dito. Bongga, di ba? Nasa Guatemala siya ngayon at kung saan ay ginaganap dyan ang Miss Grand Guatemala. And then ako, para sa akin, opportunity to kay Miss Grand. Dahil alam naman natin si Miss Grand ay napakaganda talaga nito. And ay nako, for sure, hindi talaga mapapahiya kung sino man ang nagparampa sa kanya dyan kasi napakagaling yan umiksena. So, yon. And then, looking forward ako sa magiging project pa, syempre ni Miss Grand, kung ano pa ang mga next na ganap niya. At tingnan natin. Kaya yan hindi nakarating dun sa red carpet dahil nga may mga eksena at ganap siya sa ibang country. Kaya yun yung priority niya. Pero at least, di ba, bago pa matapos yung reigning niya, ay nakahabol pa siya sa mga eksena at ganap niya. Kasi sa totoo lang, medyo matagal-tagal bago to nasundan. At matagal-tagal bago siya nakarampa. Sa totoo lang. Pero at least ngayon, ayan na, rampa na. Di ba? So, bongga ang masasabi ko. And then, eto, Mama Sam, speaking of Miss Supranational, tingin mo, Mama Sam, sinong strong sa mga Asia candidates ngayon katulad ni Indonesia, Malaysia, Philippines? Syempre, si Indonesia, ang hinihit nila dyan back-to-back. Pero naniniwala ako na walang back-to-back na magaganap after nang manalo yung kanilang queens, di ba, sa Indonesia, dito sa Supranational. So, parang feeling ko mahihirapan siya for back-to-back. At si Malaysia naman, so ito yung opportunity na ipakita niya yung galing niya. Alam naman natin si Malaysia na parang bigla-bigla silang nananalo, na hindi mo inaasahan. So, depende sa magiging laro niya. Pero maganda ang Malaysia. Si Philippines naman, syempre, nakatutok tayo kung ano nga ba ang mangyayari kay Tara Valencia sa laban niya dito sa Supranational. Kung mananalo na ba siya, kung maiuwi niya na ba yung corona. Looking forward tayo dyan, di ba? But umaasa ako na nakapaghanda na ng bonggang-bongga si Tara Valencia. And then tignan natin kung ano nga ba ang magiging ganap at eksena niya sa Miss Supranational. So, yon ang abangan natin. Di ba? And then, of course, para sa sumunod na chika, Mama Sam, bakit ang Thailand walang pambato sa Supranational ngayong taon na to? Di ba nga napabalita si Amanda Obdam, ang magiging National Director ng Mr. at Miss Supranational. Hindi ko alam kung ano yun nangyari, bakit parang hindi natuloy to. And then, sinasabi nila na si Antonia Forsyth na daw ang hawak ngayon ng Mr. and Miss Supranational. Pero wala namang confirmasyon. So, hindi ko alam kung mag-a-appoint ba ang Thailand, saan nila kukunin ang candidates nila dito. Malapit na ang competition sa June na, di ba? Sa next month. Next month, di ba? So, yun. So, hindi ko alam kung walang kandidata ang Thailand or mag-a-appoint ba sila next week. So, abangan natin yan. But,
ang South Africa, confirm na wala silang pambato this year. Pero doon naman sa Thailand, dito sa Thailand, hindi ko alam kung mag-a-appoint o hindi. Pero hindi na pag-uusapan. Walang eksena sa madaling salita. Charot! So yun, so good luck, di ba? So tingnan natin kung ano nga ba ang magiging ganap ng mga pambato dyan. And then, of course, para sa sumunod na chika, mag-closing unveil. Ito nga, Mama Sam, kanina may pasiglab si Miss Universe Atisa Manalo at saka syempre ang mga runners-up niya na si Winwin at saka si Liana. So, Mama Sam, tingin mo, bongga ba ang pagsasama ng tatlo? Siyempre, bongga, amazing. Nakakatuwang tignan kasi 'di ba parang ang Miss Universe Philippines ay meron siyang first runner-up at second runner-up. At nakita naman natin na silang tatlo, 'di ba? So ang gandang tignan. Si Winwin yung first runner-up, si Aliana ang second runner-up at suportado nila si Atisa Manalo. So doon naman sa nagtatanong, Mama Sam, tingin mo dapat bang magbalik si Aliana at saka si Winwin sa Miss Universe Philippines? Kung gusto pa ni Winwin, di ba nabanggit kasi ni Winwin na ayaw niya nang sumali sa pageant. Pero tingin ko, makukonvince tong bumalik kasi syempre, ang tawag dito, continuous kasi yung ganap niya dito sa Miss Universe Philippines. At katulad niyan, may mga event kasama sila. So parang feeling ko, magbabalik pa to. So, wala namang masama kung magbabalik yan. Magaling ang isang win-win. And then, siguro, hintay lang natin yung perfect timing. And then, malay mo, next year, siya na yung ipadala natin sa Miss Universe. So, tama na uma-attend siya dyan. Pinapapatuloy niya yung ganap niya. And let's see. And then, si Liana Aduana naman, syempre, looking forward ako for Liana. Syempre, gusto ko sana maging title siya ng Miss Universe Philippines. Pero, kung sasali si Winwin, hindi ko alam. So, sumali silang dalawa. And tignan natin. Pero sana wag nang magsabay. Kung hindi sasali si Winwin, sumali si Liana. Kasi parang feeling ko, pwede naman silang maging Miss Universe Philippines, di ba? Next year. Basta pakita lang nila yung mga ginagawa nila ngayon na mas maayos, mas bongga para makilala sila ng organization. And then, try nila uli next year, di ba? And then, ayan, si Winwin, I hope na sana makabalik uli ng bonggang-bongga. So, good luck! And then, of course, pambato natin sa Miss Aura International, Mama Sam, tingin mo, aariba ba ng bonggang-bongga? Pasok siya sa top 12 na mga kandidata na pagdating sa closed door interview sa Q&A. Hindi namang pagdating sa Q&A portion, si Philippines ay isa sa mga napili na pinakamagaling pagdating sa Q&A. So 12 lang sila. So nakakatuwa at nakaka-proud. At nakita naman natin na talagang, in fairness kay Miss Aura Philippines, umaarangkada ng bonggang-bongga. Bukod dun sa styling niya, bongga, tapos eksena niya, bongga. So hindi ako magtataka kung bigla itong manalo. So parang feeling ko malakas yung laban niya dito sa Miss Aura International. At nakikita ko na pwede talaga siyang maputungan ng corona. Kung nagkataon na mananalo siya, pag nagkataon na nanalo siya dito, ito yung ikalawang corona ng Aura International mula sa ating bansa. And I hope na sana masungkit niya ng bonggang-bongga. So, I'm so excited for her. Kayo ba? Excited ba kayo? Yes! Laban yan! At naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Preo na rumampa nga dito sa red carpet ng Cannes Festival? So, tingin mo, Mama Sam, makuha kaya siyang pambato ng Thailand para sa darating na Miss Universe? Si Preo na first runner-up before. Yes! Sa supranational. Ako para sa akin, depende kung ano ang eksenang gagawin niya. So, I love Preo, yung beauty na meron siya, talagang masasabi ko, fresh overload, more than kay Vina. Si Vina, magaling din at maganda. At wala din naman ako masabi sa mga beauty nila. Talagang kumakabog at bumobongga. So, depende yan sa strategy game nila. Kung ano ba yung magiging laro nila sa Miss Universe Thailand. Kung sila ba ay e-eksena ng bonggang-bongga. Eh di winner, di ba? So, yun. So, abangan natin. Hindi ba naman kasi nagsisimula ang Miss Universe Thailand? Nasa probinsya pa lang ang kompetisyon. And then, looking forward tayo kung ano nga ba ang ipapakita ng mga kandidata dito at kung sino nga ba ang tatanghalin. Syempre, isa na dyan sa mga titignan natin for sure si Vina. And then si Preo naman, nakita mo naman kumakabog din yung ganda. Eh di panalo. So, abangan na lang natin kung sino sa kanila. But
sana makapili sila ng magre-represent ng Thailand ng bonggong-bongga sa Miss Universe, di ba? So yun, looking forward tayo dyan. And then, of course, para sa sumunod natin chika, Mama Sam Krishna Gravides, kumakabog sa Miss World. So anong chika mo dito, Mama Sam? Yes, ito nga, grabe, bumubula ang bibig ng Krishna Gravides pagdating sa interview ng mga press dito sa kanya sa India. Grabe ha, level up ang lola mo. Sobrang galing ng ipinakita kung paano siya sasagot sa mga questions ng mga press sa kanya, at nakita natin na talagang in fairness na kay Chris, na marunong na talaga siyang sumagot, at grabe, ang galing. Sobrang napahanga ako. So dito, syempre, lalo tayo nagkakaroon ng pag-asa para sa laban ni Chris na sa Miss World. Ako, lagi ko naman sinasabi sa inyo na don't lose your hope, guys. Kasi talagang palaban naman talaga ang ating pambato. At may chance na makuha ang corona ng Miss World. So, depende na lang yan sa magiging eksena. Pero wow, na-amaze talaga ako kay Chris na dahil sobrang simple pero palaban ang dating. At nakita naman natin doon sa mga interviews niya. Grabe ha, Chris na. Diyos ko, nakakabilib ka. And then, ayun, looking forward ako sa mga challenge na harapin nila dito sa susunod na linggo. Mula bukas hanggang next week. So, magkakaalaman kung ano nga ba ang ipapamalas ng Krishna sa laban niya dito sa Miss World. At guys, sa mga nawawalan ng tiwala kay Krishna, please support Krishna Gravides and tiwala lang. At guys, maling natin, di ba, makuha natin ang ikalawang corona. Hindi man ganun kalapit, pero nararamdaman ko na kung destiny mo to, destiny niya to, di ba? So, kung para sa kanya to, para sa kanya to. At walang magagawa yung mga kalaban niya. Kaya, laban lang Krishna, di ba? So, yun. So, I hope na sana, di ba, makaarangkada ng bonggang-bongga ang ating pambato. And looking forward ako sa magiging eksena niya talaga dito sa Miss World. So, magaling ang Krishna. Kahit di naman ako, naniniwala naman ako na kaya yan ng Pilipinas para sa ikalawang corona ng Miss World. So, guys, ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.